Opo, ang atin ngayong Muslim online issue, ito po kasi isang post ito ng isa sa mga malapit nating kasamahan, Daiya, kapatid, si Brother Abdurrashid Santos. Ang post po ganito, no? Siguro dapat talaga natin itong pagtuunan ng pansin. Sapagkat naipangako natin, last week lang bagong segment natin, nakukuha tayo ng mga issues sa online community, sa Facebook in particular, para magbigay ng guidance in the shade of Quran and Sunnah. Para hindi tayo bigay ng comments doon at nawawala yung pagka-Muslim ng iba. Subhanallah. Ito po, para magbigay ng intro, ito po yung nakalagay doon sa larawan. May larawan, of course, and then merong nakapost na mga ilang stanza, paragraph. Ito nakalagay, Rodolfo Vera Quizon, aka Dolphy. Ayan po, kapayapaan, exclamatory point. Walang ibang reliyon dito sa balat ng lupa maliban sa Islam. Allahu Akbar. At tunay na kapatirang nagkakaisa tulad naming mga Muslim, ang nagmamahal at naniniwalang gagaling ka sa lalong pinakamadaling panahon. So ina-address to kanino? Comedy King, kay Pidol. Opo, mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So meron yung isa nakakapitalize kasi yun, Rodolfo Vera Quizon aka Dolphy. Sa pangalawa naman, mga kapatid na Muslim. So parang dalawa yung naka-address tong letter na ito. Sa pangalawa, mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakishare na lang po ito sa inyong wall upang makarating kay Dolphy at sa kanyang mga mahal sa buhay ang ating mensahe. Jazakallahu khairan. And then smileys with Ida Mariam Kabading and 22. Ito na yung mga Facebook na pala, ba't ko pa nabasa? Okay, Sheikh Isa, ang gusto natin of course bigyan dito ng pagpapaliwanag. First, yung nakalagay mismo sa picture ni Dolphy, kung paano magre-react ang Muslim dito, kung paano magre-react ang Muslim. And then of course, kung may chance tayo, basahin natin yung ilang mga sumunod, kasi nag-trending. Ang ilan dito, una, sinabi dito, Muslim ba siya ngayon? Kasi yun yung initial reaction. And then yung isa naman, inshallah, baka magbalik Islam din siya, get well soon, Mang Dolphy. Yung isa naman, hindi, sinabi sa Quran na porkit di na siya Muslim ay di na natin pwede pray or tulungan. Sheikh Isa, meron ka bang monitor dyan? Nababasa mo itong mga sinasabi ko? Meron naka-update sa mga tawag dito, yung mga comments nila mula nung umpisa kanina ko pag nabasa. At inshallah, bigyan tayo ng panahon para ma-discuss natin, lalo na yung mga comment na alam natin hindi angkop sa ating pananampalataya. Okay, barakallahu fik. Maraming comment. So, dahil konti yung oras natin, ang babasahin ko isa dito. Abdurrahman Rodaje, dua po ang mabibigay natin tulong sa lahat dahil ang dua ang pinakamabuting ibigay ng lahat ng kamusliman. Ya Rabbil Alamin. So maraming comments dito, hindi ko sure kung kaya natin to basahin lahat, pero I believe maraming nag-like this at nag-share dito, nagbigay ng comments. So worried tayo. At maraming Muslim, katulad ng pag-aalala ni Sheikh Abdul Qahar kanina sa mga nag-iinuman sa community, sa Muslim community, tayo naman ay nag-aalala sa bahagi ng akida. Subhanallah, so akida po. So Sheikh Isa, pwede niyo pong simulan ang pagtalakay sa bahaging ito. Opo. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Una, binabati natin ang lahat ng ating mga kapatiran na kasama natin dyan sa studio at gayon din yung mga bisita at yung mga nakilahok ngayon sa pagtalakay. Jazakumullah khair sa mga Kristiyan. Assalamualaikum. At gayon din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, mga kababayan nating mga hindi Muslim, mga Kristiyano, binabati po namin kayo ng magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa Saudi Arabia sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng internet. Alhamdulillah, binigyan tayo ng pagkakataon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na talakay itong issue na to kung sa pagpo-post nila ng ganitong klaseng message tulad sinabi natin. Ito'y tawag dito, siyempre sa dami ng pwedeng mag-post sa FB, hindi natin makokontrolan lahat. Ang atin lang kayang gawin ay pag-aralan yung mga post na
na ibig sabihin maaring labag sa ating pananampalataya. Pero bago natin na tuloy-tuloy ang komentaryo, gusto ko lang linawin na wala tayong against kay Dolby o yung tinatawag nating itong artista na kinikilala ng mga Pilipino bilang comedy king. Wala po tayo against dito. Hindi po tayo against sa kanyang pagkatao o against sa kahit na anumang ginawa niya sapagkat wala namang na siya gumawa ng kontra laban sa mga Muslim. Kaso nga, kailangan natin talakayan yung mga ilang mga komento. Unang-una yung kanilang pinost dito. Kung mapapansin natin ano talaga yung kung isang Muslim na nag-aaral ay mga magugulat dito sapagkat nandun pa sa bandang huli yung brothers and sisters all over the world. Opo. Nakalagay dito. Una kung pag-aaral natin pananampalatayang Islam, meron tayong creed, meron tayong pananampalataya na kung tawagin natin al-Wala o al-Bara. At maaari natin basahin yung mga ilang verse. Ito yung pinakita kong pinakamahalagang verse, pinakabagay dito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah. Ito yung sabi, o mga mananampalataya, tinutukoy mga Muslim. No, sabi, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Pinakamalapit na pagkakasabi ito, huwag yung tangkilikin. O huwag niyong gawin, o huwag niyong tangkilikin ang aking kaaway at kaaway ninyo bilang mga awliya. Ito yung kasutulkuna ilayhim bil mawadda at bigyan sila ng malabis na pagmamahal. No, ito yung mga hindi mga Muslim, although kung babasahin natin yung Quran ay tinuturuan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging makatwiran at maging tawag dito pareha sa kanila at wag silang gawa ng kasamaan. Ituturo din sa atin na wag silang bigyan ng excess love sapagkat ang sabi yung hikmah nakasunod din waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kahit nakanabuti ito o ano man na nagawa nito sa lipunan, ito'y naging kafir kung ano man yung dinalang katotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng Quran. Kaya malinaw sa Quran na sabi, wala tulkuna ilayhim bil mawadda, huwag sila bigyan ng excess na pagmamahal. Pero don't get me wrong, sa mga lisod, hindi naman ito dahilan para pag-ukulan o gawan sila ng kasamaan. No? Hindi sabihin na hindi natin sila bibigyan ng excess love dahil nga ito'y aral sa Islam, ay ibig sabihin naman ito, gagawa natin sa kasamaan. Mali pong intindi ito. Bago sa Islam, tinuturuan tayo ng maging makapiran, maging tawag dito makatarungan sa kanila. Pero kung usapin pananampalataya, lalo sa mga Muslim, ay hindi sila maaring alayan o pagkukulan ng malalim na pagmamahal. At ang sabi pa nga sa verse ng Quran, kung babasahin natin, kung pagpapatuloy natin yung mga ibang ayat pa, sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dahum awliya ba'd. Pagkakasali niya, sabi, mga mananampalataya, huwag yung tangkilikin ng mga Hudyo, mga Kristiyano bilang mga awliya. Pagkat sila ay magkatangkilik sa bawat isa. At kung pagpapatuloy pa yung aya, ang sabi, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ang gumawa nito? Sino man ang gumawa sa kanila bilang wali? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ mula sa inyo, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Tunay na siya ay kabilang na sa kanila. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinuring mo sila o tinangkilik mo sila bilang iyong mga awliya. Awliya kasi ang ibig sabihin nito, kapatid, yung protector, kaibigan. Ang sabi nga sa mga translation, kasama, kaibigan o katangkilik, ito ang mga ginagamit nilang translation sa awliya. Ngayon, pag pinagkukulan mo ginawa mo sila ng ganito, yung ginawa mo silang kaibigan, pinagkukulan mo sila ng excess na pagmamahal, ngayon, malinaw sa atin na sila'y kumontra sa mensahe ng Islam, ay kasabihin, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Maaari tayong ibilang sa kanila, which is, hukom nito is kufur. Paglabas sa pananampalatayang Islam. At ang hikmah pa nito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. At itong mga tao na to ay hindi ginagabayan ni Allah o hindi ginagawa niya subhanahu wa ta'ala yung kung na mapaggawa ng kasamaan. Ibig sabihin, ang pagtangkilik sa mga di mananampalataya bilang mga awliya o tagatangkilik o mga kaibigan
ay tinuturing ng Islam na isang gawain masama. Gawain masama. Pero sabihin, hindi tayo against it kay Dolphy. Pero ito ang aral ng Islam. Ngayon, pagdating naman sa pagdudua, yung pagdudua, malinaw na hindi natin pwedeng ituwa ang mga kafir, ang mga hindi pananampalataya. Lalo na, Barakallahu fik ya Sheikh Isa. Idadagdag ko, di ba, papunta ka na dun sa next issue. Kasi actually marami talaga tayong makukuhang ahkam dito sa binasa natin. Pero I'll try to make it short as much as possible. Yung una dito, dalawa po kasi nakikita ko, Sheikh Isa, papunta na kayo dun sa pangalawa, actually matatalakay nyo rin itong babanggitin ko. Yung una dito, yung nakalagay na yung kapatiran Muslim ang nagmamahal at naniniwalang gagaling ka sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, sinabi niya yung lahat ng kamusliman na ikaw gagaling ka, tiyak, sa lalong madaling panahon. Kaya malaking tanong dito, paano kung di gumaling? Paano? Di ba? Yun ang tanong eh. Hindi ba ito kay umur ilahiya na si Allah subhanahu wa ta'ala may hawak nun eh. Hindi kahit sinong doktor, kahit makatimid o St. Luke's ka nagbalagay. Pag gusto kang kunin ni Allah eh. Kaya hindi pwede sa atin magsabi pag may sakit, labas tahur inshallah. O kaya syafaqallah. Kaya sinasabi natin, dalisayin ka ni Allah o kaya ikaw ay pagalingin ni Allah, pero walang magsasabi na tsak gagaling ka sa lalong madaling panahon. Wala pang ganyang sunna akong narinig. Ito hindi pa naman to Muslim, tapos dito natin sasabihin. Yan po ang una, Sheikh Isa. And then pangalawa po, yung tungkol dun sa tatalakayin yung paksa na ano ba ang hukom ng paghingi ng dua. Kasi although wala dun sa first paragraph and second paragraph yung paghingin dua, pero dito tayo na alarma eh. Kasi merong issue, anong hukom ng ito nakalagay, ma hukmul istighfar lil kuffar wal musyrikin. Ano ba ang hukom ng paghingi ng dua sa mga hindi mananampalataya? Meron kasing paghingi ng rahma, pwedeng paghingi ng ni'ma, pwedeng paghingi ng hidayah. Ano ang hukom po dito? So in short, ginawa natin dalawang issue ito. Una po, Sheikh Isa, yung tungkol dun sa gagaling ka sa lalong madaling panahon, ano ang ating masasabi diyan? Pangalawa, yung hukom talaga ng pagdudua para sa mga hindi mananampalataya. Ayan po. Oo, napansin ko rin nga yung tawag dito, yung panalangin nila na para bang siguradong gagaling na at lahat pa ng kamusliman parang mas matindi pa to sa issue ng Syria sapagkat lahat ng Muslim dinadamay na parang nananalangin para sa kabutihan nito. At hindi ko nakita itong mga ganitong komento sa mga kapatid nating sa Syria. Parang mas napakahalaga pa na itong tao na to. Tawag dito, tawag dito unang-una, kung gumaling ito, may pakinabang ba Muslim kung sakaling gumaling siya? Lalakas ba pananampalataya na itong mga brother na to na kung bumabasa siguro mga 80% dito positive ang kanilang wala man lang po muna sa ahkam. Pero yung isa pa, yung isang issue na sinasabi mo yung tungkol sa paghingi ng tawad, meron tayo ditong fatwa na babasahin actually mula ito kay Imam Nawawi, isa ito sa kanyang akwal. Kasi ang tanong dito, hal yajuz lil muslim an yad'u li sadiqihi al-kafir. Ito kaibigan na nga tapos etc. tungkol sa mga tungkol sa hidayah o sa may sakit. Kasama na rito yung mga may sakit. Ang sagot ni Imam Nawawi, fa innahu la yajuz ad-du'a lil kafir bil maghfira o rahma wa nahwahuma min thawabil akhirah. Ang sabi, tunay na maaaring panalangin ang mga kafir sa kapatawaran o rahma o awa o mga tulad dito mula sa mga reward ng kabilang buhay. At dagdag pa ni Imam Nawawi, wa amma salatu ala al-kafir wa du'a lahu bil maghfirah fa haramun bi nasil Quran wal ijma'. Ang sabi, ang sala, ang panalangin dasal at panalangin sa mga di mananampalataya, bil maghfirah sa pamamagitan ng sila patawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dito wala tayong problema o wala tayong haram sa Quran at ijma'. Ngayon, ang pinaka-dua na pwede sa damit na natin sa hindi mga Muslim, ang pag-dua o hidayah. Yung hidayah, wadukul fil Islam payajuz.
ito yung ito yung tinatawag na pwedeng bukas sila. Yung pumasok sila sa Islam at maging Muslim sila. Pero yung mga gumaling, yung gumaling na tao, although may mga ibang nagsasabi na pwede ito kung hindi naman sa laban ng Islam. Pero minsan kasi sa sobrang meron tayo tinatawag na kapatid, yung tinatawag na sexual awliya. Yung mga priorities natin. At maraming issue ng mga role sa buong mundo. Napakaraming mga issue na nangyayari sa Syria, sa Iraq. Hindi naman sa Pilipinas ang daming problema ng Muslim. Tapos, pagbubugulan ng pansin natin ito na meron na almost na 94 tawag dito comments at 164 shares. Tapos may nag-like na 261. Na makikita ko kung binabasa ko dito yung mga nag-like na mga pangalan, yung iba dito parang involved pa sa dawa Subhanallah. Parang involved pa sa dawa na yung mga issue ng mga Muslim. Lalo na, alhamdulillah may mga kaya tulad halimbawa na kung mga baltaan natin kung nakarating sa Pilipinas yung pagkakapanala ni Muhammad sa Muslim na balitang ito ay isa sa mga religious talaga na leader ng Muslim ngayon sa mundo. Na isa ito sa mga duduan natin na mangyari na mga leader ng mga Muslim ay maglabasa na. Yung mga leader na tunay ng mga Muslim ay inshallah, ito dapat nagpo-focus sa mga Muslim. Isa itong komedyante, mga kapatid. Komedyante na artista na ang edad din, hindi natin malaman na halos 80 na yata, kung di ako magkamali. At dinuduan natin, pinagdudua ng mga kapatid natin na humapa pa ng buhay. Hindi natin nung malakas pa ito, na iparating ba natin ang mensahe ng Islam? Ito ang mga dapat na ginagawa natin. Hindi yung kailangan namamatay na nandiyan na sana saka tayo mag-propose. Ano bang gusto natin makakuha ng simpatiya sa kanya? Pag ganito ang ating niya, makakuha ng simpatiya o magpapansin, ilalabagin natin ang ating pananampalataya. Lalabag tayo sa ating alwala o walbara. Una, yung mababalikan ko dito yung brothers and sisters all over the world. Una, sabi sa Quran, innamal mu'minun ikhwa. Tunay na ang mga magkakapatid isang magpananampalataya. At itong tao na, although sabi ko lagi, hindi tayo kontra sa pagkatao nito, pero tanggapin natin hindi siya Muslim at hindi siya mananampalataya. At tinanggihan niya ang mensaheng ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, Sheikh Isa, kasi konti na lang talaga yung oras natin. Gusto kong basahin naman yung side ni Brother Abdurrashid Santos, yung last two part na nakita ko kaninang nakapost doon, kasi sa side naman niya ito, and then yung last part natin, siguro advice na sa kapatid natin na ito na sabihin natin, hindi na iba sa atin. Dahil si Abdurrashid Santos, masya alayhi, yani, kasamahan natin to sa mahabang panahon. Ito yung sinabi niya, tapos mabigyan pa natin ng ilang comment. Sabi niya, mga kapatid, bukod po sa ating nagagawang ibada, hindi po tayo pinagbabawalan o sinakal ng ating reliyong Islam upang putulin natin ang pakikipag-ugnayan o pakikipagkapwa sa mga nasa labas ng Islam. Sa katunayan, meron po tayong tinatawag na muamala at pakikitungo. Kaya buksan po lamang ninyo ang inyong mga isipan at huwag limitahan na nakalagay lamang sa kahon. At yung sa huling bahagi naman, ako ay masyadong naaalarma sa pahayag ng iilan at dahil sa ayaw ko kayong maligaw o malito ukol sa nabuksang paksa, hayaan po ninyong liwanagin ko sa inyo ang nakasulat na mensahe para kay Dolphy. Ang mensahe ay hindi upang ihingi o nangangahulugan na siya'y idalangin natin, bagkos ang pinakapunto lamang ng mensahe na nais nating iparating ay sana maibalita at makita natin siya na nasa mabuting kalagayan. Allah knows best. Ito po yung last part ng kanyang message. Siguro magbigay tayo rin ng advice natin kasi tinalakay natin ito with all due respect sa kapatid natin, Sheikh Isa. Yung sinasabi natin, alhamdulillah, unang nasabi natin, mabuting kaibigan natin si Abdurrashid Santos, kasamahan natin yan sa dawa, dating dati pa. At mas masama kung papanpasin natin to na hindi natin nabibigyan ng pagpapaliwanag. Alhamdulillah. At yun na yung siguro, yung pinakapayo ko, maganda yung kanyang intensyon at alhamdulillah at nabigyan na siguro ng linaw yung kanyang side, pero ang payo natin pa rin, una nga yun, maraming issue ang mga Muslim ngayon. Kung ang pakay natin ay da'wa, dapat maging malinaw ito at huwag tayo magpo-post o maglalagay ng kung ano man na meron mga dual meaning na maaari talagang pagsimulan ng fitna. Halimbawa, sa mga larangan ng mga
naabot ng mensahe ito at naaabot ng mensahe ni Brother Abdul Santos na pwede kong mapaliwanagan, paano yung iba na nabasa lang ito at hindi napakinggan yung paliwanag at patuloy na ipinapagdangin ang kabutihan at ang kapatawal o sabi o tawag dito anuman ang meron si Keto Dolphy, no? Inshallah, kung ang niyat ni brother talagang mabuksan lang ang pinto para sa dawa kay Dolphy, inshallah, pagpalain sa nila subhanahu wa ta'ala. At mahalaga, inshallah, kasama tayo doon, inshallah. Inshallah. Yun lang kapatid, at jazakallah kay Brother Abdul Santos, inshallah. Barakallahu fik. So, tulad ng sinasabi natin, ang intensyon natin dito magbigay po ng gabay para sa mga kapatiran natin. At sinasabi natin na Sheikh Rashid Santos, ito pong post na ito ay maraming hindi nakaunawa. So, mas mainam kung ikaw mismo maglalagay ng mga hukom dito, anong naayon sa atin sa Islam, para yung mga naglagay ng comment nila matuto. Ayan po ang payo dyan. Kung sakali halimbawa na humiling yung isa ng kapatawaran para doon, o kaya ng biyaya o ne'ma o mercy kay Allah para doon, samantalang yun ay hindi mananampalataya, yung nakapost na picture doon si Dolphy, ay alam nating mali yun ayon sa napakalinaw na pagbabatas mula sa ating pananampalataya. So, sa'yo na rin manggaling yung initiative na sila ay ituwid sapagkat nagkaroon po ng confusion. So, jazakumullahu khairan, wala tayong oras. Gusto ko sana pagbatiin pa yung mga kapatid natin. Ito po sinasabi natin, kulang talaga yung oras natin. So, magkasama-sama na lang po tayo muli para sa susunod nating pagtatanghal dito po sa Islam in Focus Radio. Sa lahat ng kapatiran po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng nakinig, maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Because Allah Azza wa Jal does not ever not fulfill His promise. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah will never forsake His promise. So what does Allah promise the believers? You're starting from the end, now the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala says, but give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens, beneath which rivers flow, and they abide therein forever. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.